Good morning. Isang pagbati po para po sa atin lahat, mga kababayan. Magandang umaga po. So, andito na naman tayo mga kababayan. Magbigay po tayo ng reaction po sa mga nagaganap ngayon. At may nagustuhan lang po akong binanggit po ni Congressman Marcolita po, sapagkat alam po natin na itong tao na to talaga naman may laman po yung utak niya, kaya hinahangaan po natin. So, nung panahon pa ni former President Duterte, so isa po ito sa mga magaling na congressman po. So, nakaka-proud po yung mga ginagawa niya. So, pakinggan po natin. Pinag-uusapan namin kasi kayo na Kong, yung statement itong si Jonathan Morales, yun daw nagbulgar nung PDEA document leaks. Ang Kamara ho ba wala sa planong imbitahan din? Wala kayo narinig. Baka sa Senado mukhang pangatlo ata sa Lunes, mag-iimbitahan na naman daw din. So ano ba ang dapat na gawin doon? Nagtataka nga po ako kung hindi ko naman alam kasi yung resolusyon, ang unang layunin ng investigasyon ay yung Alitagtag drug hole. Nagtataka lang po ako bakit tauwi doon sa kanyang ibinubulgar na sinasabing sangkot nga po ang Pangulo, artistang si Marcel Soriano, doon sa dokumentong hawak daw po niya na inilabas din ng ilang mga nasa social media. Yun po ang aming pinagtatakan ngayon kung ito ba ay itutuloy-tuloy pa po ng Senado. Alam ko naman na pinag-uusapan natin yung pag-undertake ng hearing. Paano ba yung pag-hearing doon sa pinag-uusapan ng PDEA leaks yun eh? Opo. Medyo sensitive issue yun ko. Sabi nga namin, doon kami pumunto kanina, doon sa kapag isang tao, kasi parang tumatayo siya ang witness, dapat palang isang witness ay merong direktang kabatiran sa isang bagay na kanyang sinasabi o kanyang nasaksihan. Hindi po niya sabihin na ito ang sinabi ng ganito, sinabi ng ganyan, narinig ko po. Yun ho yung mga binabanggit lamang namin kanina. Ay, narinig ko naman si Senador Bato yata, sinasabi niya parang sa kanyang opinion ay parang pinatibayan naman niya yung authenticity ng dokumento. Tama ba yun? Hindi ko lang po narinig. Baka yung panghuling itong hearing. Kasi ako nakikinig dyan. Ang sinasabi ng iba, hindi totoo yan. Produkto yan ng artificial intelligence. Siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original. Pati raw yata yung butas ng puncher. Na kung saan ito pala yung naka-file na pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Butas na po. Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ng artificial intelligence. Pati yung butas ng talagang galing na sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling xerox siya tayo, di ba? Opo. Pero alam mo, sa law on evidence, mayroon namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Paano mo mai-establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Maging katanggap-tanggap. Dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. Ito, valid na to, authenticated na to. Tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Sa ngayon kasi,
tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge ng nagulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA Opo. ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo, informant. Sa mga tweet, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung Informant po confidential niya. informant. Yes po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na pinakikilala. Mawawalan, Nakatago talaga po yun. mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saysay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Oho. At kahit Ayan po, lison yan sa'yo, Mr. Senator Jengo Estrada. So, ayon po kay Marcoleta, kay Kong Marcoleta po, isang magaling na congressman po, ay hindi po dapat makilala yung informant. Sa inyo, pinagpipilitan nyo, ilalantad ni Mr. Morales yung informant niya. Dapat maging matuto naman kayo dyan. Sayang yung pinapasahod ng taong bayan sa inyo pag ganyan ang gagawin nyo. Hindi pa makapagsalita ng maayos, lagi nyo binabara. So, ituloy natin kay Kom. Bagkat maganda po ito mga kababayan. Isa po ito sa matutunan po ng mga nanungkulan po sa gobyerno po natin. Tuloy. kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya Wala. at isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako eh. Oo. Tumutulong nga ako sa inyo eh. Oho. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo. May pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi po. kung yun ay natuloy, Opo. napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo. Kasi talaga nagkaroon ng Kung operation. itinuloy yun, base kasi sa mga nakalat, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Oo. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa mga tweet, talagang yung piece of document na yon ang pinakabunong contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito Oo. na isang valid piece of evidence? Oo. Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, ba't natin ituloy ito? Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Opo. Sa pagsikapan nila, sa pagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Kasi So, ginagawa naman namin yun. Halimbawa, kahit sinong merong karanasan sa legal o trial practice, Naku po. Maganda to mga kababayan. May tinuturuan ata si Kom dito sa dapat gawin po. So maganda ito mga kababayan sapagkat dito tayo matuto. Mapupulutan po natin ng aral ito mga kababayan, kaya pakinggan natin maigi ang mga sinasabi po ni Kom. So tuloy Kom. kapag ang nakuha niya ay Xerox copy lang, Opo. gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Oo. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapag yung yung ebidensya na yun ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang posisyon. Oo. Mapasaan man siya, mapatipensa, mapaprosecution. Oo. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung ebidensya na Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence.
Kaya nung tanungin po Kong, yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, ano ba ang nasabi mo dito sa dokumento na binabanggit itong si Jonathan Morales? Ang naging sagot po niya hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan Naninindigan po ang pamunuan ng PDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung totoo, hindi totoo, yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyan nakapirma, nakalagay doon mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit Kaya na nga, titulo. merong parang may mga basihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit, hindi nga lang natuloy. Ayun, Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Opo. Na wala. Pa saan ang galing ito kung wala? Kung wala pinag-xerox na original, saan ang galing ito? Oo. Kayong pinatibayan ng chairman na ako kanya kinikilala ko na totoo itong May dokumentong ganun. may dokumentong gano'n. Ang Okay. problema nga lang, hindi na, isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung ng dokumento Oo. na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo. O may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yun. Opo. Ito pangalan nito ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo, kanya. So ma-authenticate. Ayun. Kahit nasa Xerox copy ngayon, Oo. ito, in-authenticate niya kinilala. Pero natatandaan ko po yan. Sinong nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Oo. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang Investigation. pag-iimbestiga pa. Well, Dapat pala yun munang unang ginawa. yun ang i-establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Sori. Oo. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman siyang kinalaman. Wala nga, siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy Opo. Di ba? Tinatarget, di umano ko. Pero sana kung halimbawa, yung sanang informant na yon, Opo. meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko pa naman nakita yun. Pwede mo ngayon tanong isang base na kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan, kahit pa paano, merong kaugnayan, parang nauugnay, doon mo pa lang siya pwedeng ipatawag. Ayun. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron, Oo. ano naman ang mahihintay mo sagot? Deny niya lang yun. Kaya nga po, nung tinanong si Morales na, nakita mo ba mismo yung mga personalidad na binabanggit mo doon? Ay, hindi po. Yun po ang sinabi ng aking informante. Yun doon sila nagkaroon ng... Hindi niya nakita ng personal, pero yun daw po. Maliban na lang, sa kanya. halimbawa, kung magpapakabayani yung confidential informant, Ay, ibang usapan yun. na lilitaw siya, sabi niya, habang ako po nakikinig sa inyo pong mga investigasyon, Oo. naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, naiyak ko po. Ayun. Kaya ako po inakonsensya. Ako. At napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Mangyari nang mangyari. Tatayo po ako talaga para panindigan ko na yan pong nakasulat dyan ay sa akin po galing. Ibang usapan yun, Jen. Ayun. Oh, well, Kaya ang problema ko, may history na si Morales meron na na para siyang isang usual witness. Kasi nung 2002 daw ata ako, may mga records pa na ito pala yung tumistigo rin sa dating Senador Pampilo Lacson na doon ang hepe ng PAOK PM. May mga ganun daw pong mga istorya. Oo. Istorya lang yun. O, yun na. Nakita ko naman, tinanong na, kasi nakikita ko si Senador Jinggoy. Opo. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo. Hindi ka, parang questionable ka niyang pagkatao, parang hindi naman dapat ganun eh. Kasi, mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po, May kaso. Kayo rin nga po, may kaso, di ba? Hindi ibig sabihin, pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga, mas ano pa po kayo eh. Kasi ako po, nilalaban ko po, pero kayo may tapos na po yata.
Mabuti nga hindi. Ayan po mga kababayan, may tapos na po, may tapos na daw sabi ni Marcoleta. So alam na natin yan kung ano yung tapos. Dapat sa mga nag-iimbestiga kay Mr. Morales, mag-ingat din po sapagkat mas masahol pala sa kay Morales yung kay Mike kung Marcoleta po. So tuloy po. Yun ang sinagot eh. Pero magaling talaga. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kahit na, alam mo, kapag ikaw ay wala pang conviction o hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin eh. Mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Kaya, Kapag na-prove ka na-convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at ina-establish yun, nananatili kang walang kasalanan. mahatol ng yung kapwa, At makasalanan. sabi pa, sa Supreme Court nga, pagka pinag-uusapan naman ay karapatan, kahit na the most despicable criminal is entitled to due process. Yes. Yung criminal na yun, convicted na yun. Due process pa rin. Well, abangan na. Hello, Ayan magandang po magandang mga araw. kababayan. So napakaganda po, naliwanagan po tayo. Sana po kung marami pa po kayong mga magawang mabuti para sa bansa po natin, lalo na po sa mga Pilipino po. So napakaganda yung isang congressman na magsasabi po ng totoo. So mga kababayan, hanggang dito muna yung yung reaction po natin, at ako'y bumabati ulit ng magandang umaga po sa ating lahat.